Ako si Oliver Abragan. Ako mao'y kasamtangan nga president sa amoang asosisyon nga mao ang Sitio Imbayao Farmers Association Incorporated. Natukod ni siya sa una para sa pagtinabangay sa matag usa ang mga practices sa atong mga mag-uuma sa una, labi na sa ato din nga mga lumad. Ilang kainginon ang mga bukid. Aya din sila mag-plant og mga rice, mga unsa pa diya nga mga crops. Pag dili na fertile ang yuta nga ilahang gitikad nga as mga farmers, mubalhin na pud sila og lain. Subyaan na pud nila nga upaw ang ato ang mga area. Ako si Gregorio Pirater, PO President sa aming asosisyon sa BUPA, Buyot Upland Farmers Association. Noon, talagang malakas ang baha. Malakas ang soil erosion kaya talagang malabo talaga masyado ang tubig. Ibig sabihin, lupa yun. Wala pa guning NGP sir sa tinuod. Wala yung kayo makita ang diring mga kahoy. Itungod kay dati mangod sir nahimo na mangod ni siyang na-abandon sir mga sunog lang siya. Wala yung kayo makita ding mga tanom. Pura lang ato na mga tanom nga ginagmay nga kape. Ako po si Leonila Sisi Cadron, manager sa Bayanihan Millennium MPC. Yung mga crops namin, kape, corn, saka kasaba. Pero yung main crop namin sa BMMPC ay yung coffee. Nung una na wala pang NGP, ay yung mga tao namin dito pag crisis na walang harvest ng sugarcane, walang harvest ng corn, namumutol ng mga kahoy doon sa gubat, binibinta. Yung mga kape namin, pag lahat ay pinuputol yung mga malalaking kahoy, wala nang maka-shade sa aming mga tanim. Nalaman namin yung tungkol sa NGP nang nagkaroon ng provincial meeting doon sa Malaybalay, nagpatawag na mayroon daw pagtatanim ng mga kahoy, punong kahoy at ating DANR yung nag-ano sa mga proyekto. Yung word pa lang na NGP, National Greening Program, parang ma-imagine namin pag green yung paligid natin, parang ang ganda kasi malamig pa, maraming kahoy na makikita natin sa ating paligid. Nagduduha ang among mga farmers, no, mga labi na sa atong mga indigenous people, ang mga lumad nga mahadlok sila nga makuha ilang yuta. Pero sa ngadto-ngadto gipasabot og maayo sa amoa sa mga personnel sa DNR nga makatabang kayo ni si og dako labi na gid sa livelihood program. Nag-start gid niya among kini nga program is 2011. Gitagaan kami pagsalig sa gobyerno, labi na sa atong sa DNR nga magtanom ang mga tao labi na sa mga rubber, kape o anto namugna anto na murag maayo gyud ang dagan kay tungod kay dako kayo ang kausaban. Simula kami 2016 and 17 yung NGP project. May 72 hectares kami na tinanim na kape plus palkata at mayroon ding abaka. Nung nagsimula yung mga pagtanim namin dito, ang mga farmers ay nagtanim na sila ng marami kasi nakita nila na mas ma-productive. Noong 2018, sumali kami sa PCQC. Mas na-encourage sila kasi tumaas yung presyo ng kape namin. Kasi marami ng buyer na magpunta dito sa amin kasi natikman nila yung masarap talaga yung kape galing sa Bayanihan Millennium MPC. May product na din kami na pinangalanan naming kape na palit. Ibig sabihin noon na kape na tinanim malapit sa magandang lake na palit namin. Mayroon na din mga intercrop na abaka at din nakita din sa mga farmer na hindi lang sa kape sila kumikita. Kining nasa ato sa palibot karon mao ni ang ato ang rubber plantation. Gihatag sa ato sa Department of Environmental and Natural Resources. Og dako kayo mig pasalamat gyud sa ahensya sa DNR tungod kay dako kay sa gikatabang sa farmers. Nag-income siya. Ang kaning rubber daily man ka mag-collect sa iyang latex. Dayon ibaligya ra po dayon nato ang naka advantage ani kay ang buyer na mismo mo'y moanhi dinhi sa area
unya mo palit sa latex. Kung wala po siguro ang di nagkasuporta sa mga, siguro dili po may maabot na mong makabot. Mga bata na mga dagko na, murag ayahay na ang kuan dagan. Ang makita lang yun yung mga balay sa una, kugon, di pa kami kapa-eskwela. Karon pagdihan na ng GP, ang mga ginika na mo kay murag, usay na ikakontugan na naman ko income di para dati nga mga year of 2000 pang murag wala, way kabag-uhan. Yung mga tao na nung una ay mga liborer, magpunta sa ibang lungsod para maglibor. Pero nung dumating yung NGP, na nagtanim na sila ng kape, 2 taon ay nakaharvest na sila para bang self-employed na sila sa kanilang pamilya. At nakikita din namin, nakabili na din sila ng mga gamit nila, nakagawa na sila ng maayos na bahay, umaangat din si farmer. Pati na rin ang organisasyon namin. Kinasingkasing gud mi nga nagpasalamat sa tanan nga nagdumala sa DNR, sa labi na gining NGP o kinsa ang utor ani, kinsa ang mga personnel ani nga gigamit. Dako kayo siya impact sa amo nga mga mag-uuma. Dili lang ni siya tanan livelihood program panginabuhian sa mga mag-uuma. Ato pag yung ipalawman kung unsa pag yung impact sa ato ang pagpananom sa ato sa palibot tungod kay tanaw na to sa palibot karon dili na mo tunong sa season sa unsa nga mga panghitabo sa tuwa sa mga labi na kining mga bagyo dinhi sa ato nag-ulana nagbagyo dito sa uban nag-drought sila dito tungod kay imbalance na ang ato ang kalibutan dubli kayod gid ta para mapaabot sa mga labi na sa mga dinhi sa mga kabukiran sa labi na sa mga mag-uuma. Pagdating sa DNR na may mga programa sila sa kahoy, ngayon mura wala na, landslide, yung malakas na baha. Malamig na, hindi na tulad noon. Gusto na mo sir nga dili lang diri sa area lang makabenepisyo sila. Gusto po namo nga ipaabot sa lain pod nga mga as a whole dinhi sa among barangay nga sila pod makabenepisyo po ani nga programa sa gobyerno. Sa ako lang opinion, mas maigit sigurong ipadayon sir kay sa akong panglantaw ug ang barangay makahimo niini ug ang lungsod makahimo pod ug ang tibok nasod makahimo nga makatanom og mga inani nga mga kahoy mao na ni ang sulbad sa atong gitawag nga climate change.